I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. We are called to be a royal priesthood that will minister to God. Declare the wisdom of His ways. Exalt His character in praise. We are called to yield unto His Spirit, that He may form in us the beauty of the
You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, oh Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You did want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil torn before you. You silenced the bones of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever.
You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. I have lived through the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Welcome! Hi guys. Hi guys! Hi kids! Come and join us. Come and join us. Come and join us! Come and join us. Come and join us on our Sunday school every 10:30 a.m. Every 10:30 a.m. Every 10:30 a.m. 10:30 a.m. Right after our church service online. We are also glad if you could invite your friends and family members with you. Thank you and God bless. See you there. Bye-bye. Okay po kayo. So, bye. See you there. See you there! See you on Sunday. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know
this life are your mercies in disguise.
Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos sapagkat ngayon po tayo po ay nasa buwan na po ng Setyembre. Napakabilis po ng panahon mga kapatid, ano? Pero alam niyo po, ang Diyos ay patuloy, nag-iingat at nagpapala sa ating mga buhay. Sa gabi pong ito, bago po tayo manalangin, ay ating basahin ang lahat ng mga awit, chapter 46, verse 10. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang inyong Diyos, dapat na malaman. Dito sa daigdig, sa alinmang bansay, ako ang tanging makapangyarihan. Tayo po ay pamilyar sa verse na ito. Sa English po ay sinasabi, be still and know that I am God. Totoo mga kapatid, ano? Marami tayong mga labanan na nakaharap sa taong ito at marami din pagkakataon na tayo po ay natalo at madalas naman tayo po ay panalo. Pero mapapansin po ninyo, ang mga battles na nilabanan natin sa pamagitan ng ating lakas, tayo po ay mga nabigo. Subalit, lahat ng labanan na ang Diyos ang ating pinagkatiwalaan, tayo pong lahat ay nagtagumpay. Kaya naman, kung tayo po ay may mga alalahanin sa buhay, wag po natin itong sarilinin sa halip. Ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Kagaya ng sinabi diyan, be still and know that I am God. Kaya sa gabing ito mga kapatid, tayo pong lahat ay sama-samang sumamba at magbigay ng papuri sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal, maraming pong salamat sapagkat ikaw ang Diyos na lagi namin kasama saan man kami maparoon at anuman ang kalalagayan namin sa buhay. Tunay nga, sa gabing ito ay tinataas namin, pinupuri at pinaparangalan sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti at banal. Ama, sa gabing ito sa aming paglapit, kami pong lahat ay nagpapakumbaba. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Pakalinisin mo kami na yung banal na dugo at paging dapatin upang kami sa gabing ito ay makalapit sa iyo at pabigyan ka namin ng kaluwalhatian. Iliatas din namin sa iyo ang aming pastor, si Pastor Alfred, na siya nagdadala ng mensahe para sa amin. Nawa nga ay patuloy mo siya ingatan, patuloy mo siyang bigyan ng karunungan upang maituro niya sa amin ang iyong mga salita at ito naman ay aming maunawaan. Pakapuspusin mo sa iyong Espiritu ang gawain namin sa gabing ito at nawa nga kaming lahat ay mapagpala ng iyong mga salita. Itinatas din namin sa iyo kaming lahat, ang lahat ng mga nanonood, sumusubaybay ng gawain na ito. Nawa nga Lord ay katagpuin mo ang aming mga pangailangan at makita namin at marinig ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Amang banal, maraming pong salamat at karapat-dapat lamang na ibalik namin sa iyo ang wagas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus, itong aming samo at panalangin. Amen.
You're my help and my friend. You're my Savior and my friend. By your grace I'm living to worship you. At the mention of grace, in your name I will bow down. In your presence we reside, for you wear a victor's crown. Let your glory fill us stand. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. You wear
Praise the Lord! Hallelujah! Thank you worship team sa mga awitan at pagsamba natin sa Panginoon ngayong gabi. At tunay na dakila ang Panginoon kung kaya tayo po ay sama-samang sumasamba tuwing araw ng Linggo at araw ng Miyerkules na kung saan tayo po ay nagpupuri at nagbibigay galang sa ating Diyos na makapangyarihan. When we speak about the kingdom of God, it is about 1,000 years or a millennial reign of the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords here on earth. The years when the promises written in the scriptures are being fulfilled to Israel and all the nations on the earth through a covenant made by God to Abraham called the Abrahamic Covenant. Christ for 1,000 years will rule and reign here on earth. Ayon sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talatang 17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa katwiran, kapayapaan, at kagalakan na kaloob ng Espiritu Santo. Anong uri ba ng kaharian ang itatatag ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa? Ayon po sa Psalms 145 verse 10 to 13, all thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. They shall speak of the glory of thy kingdom and talk of thy power, to make known to the sons of men his mighty acts and the glorious majesty of his kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations. During the kingdom age, our Lord Jesus will set his throne in Jerusalem as the capital of his government here on earth. At wala na nga pong ibang gobyerno pa maliban sa gobyerno ng ating Panginoong Hesus dito po sa lupa sa panahon ng paghahari ng ating Panginoon. Ito nga po ang tinatawag na tunay na one world government under the kingship of our Lord Jesus Christ. And in the kingdom, the saints will inherit it, and they will rule and reign with our Lord Jesus Christ. Ikaw at ako, ang mga taong nakipagkaisa sa ating Panginoon, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay maghahari dito sa lupa kasama ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay isinulat po sa aklat ni Daniel. Ang sabi po dito sa Daniel chapter 7 verse 27, then the sovereignty, power, and greatness of the kingdom under the whole heaven will be handed over to the saints, the people of the Most High. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all rulers will worship and obey Him. Amen. Praise God. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng Miyerkules sa lahat. Sa gabing ito, ating susulyapan ang kaharian ng Diyos na ating kinasasabikang makita at maging bahagi ng paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, kung kaya't makinig ang may pandinig at ating buksan ang ating mga puso at isipan upang maunawaan natin ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito. At akin pong ipinaalala sa lahat na medyo mahaba ang ating pag-aaralan ngayon, at gusto kong lahat ng may pangunawa, lahat ng puspos ng Espiritu ng Diyos ay makinig upang matuto sa ating pag-aaralan ngayong araw na ito. Tayo po muna ay manalangin. Amang banal na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong muling maipahayag ko ang iyong banal na salita. At kami po ay pakapuspusin mo ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan naming lahat, pati ako, Panginoon, ng mga ngaral, ang aral na gusto mong ituro sa amin ngayong gabi. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at linisin sa lahat ng aming mali. Hugasan niyo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang kami po ay makalapit sa inyo ng may kagalakan at puspos ng pagpapala. At sa gabing ito, puspusin mo ang bawat isa sa amin ng banal mong kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan namin ang mensahe mo sa amin sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at Amen. Bago po ako magpatuloy sa aking pangangaral ngayong araw na ito, tayo po muna ay makinig ng isang bilang mula sa worship team.
the sound of heaven, like the sound of many waters. It's the sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Oh, can you hear the sound of heaven, like the sound of many waters? Oh, it's the sound of worship, and it's coming from His throne. There are cries of adoration as men from every nation lift their voice to make His glory known, singing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Thank you, Sister Chick Chick, at sa buong worship team na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon sa gitna ng pandemyang ito. The title of my message tonight, my 154th online preaching is A Glimpse of the Kingdom. Sa gabing ito, ating sulyapan ang kaharian ng Diyos.
isang kahariang itatatag ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa lupa. At ang larawan o ang description ng kahariang ipinahayag ng Diyos sa mga propeta, kabilang na si Propeta Ezekiel sa kanyang mga pangitain. Noong si Propeta Ezekiel ay nasa Babylonia, isang pangitain ang ipinakita ng Diyos sa kanya tungkol sa mga magaganap sa kaharian ng Diyos. In Ezekiel chapter 43 verse 1 to 5, it says, "Then the man brought me to the gate facing east, and I saw the glory of the God of Israel coming from the east. His voice was like a roar of rushing waters, and the land was radiant with his glory. The vision I saw was like the vision I had seen when he came to destroy the city, and like the visions I had seen by the Kebar River, and I fell face down. The glory of the Lord entered the temple through the gate facing east. Then the Spirit lifted me up and brought me into the inner court, and the glory of the Lord filled the temple." Purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng Diyos. Ayon sa Ezekiel, Kabanata 43, talatang 1 hanggang 5, ito po ang sinasabi, "Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel. Parang dagundong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaluwalhatiang iyaon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko ng wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa ilog Kebar at ako'y dumapa sa lupa. Ang nakakasilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaluwalhatian ni Yahweh." Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. "In the 13th year of the 4th month, on the 5th day, while Ezekiel was among the exiles in Babylon by the Kebar River, the heavens were opened and he saw visions of God. In his vision, he saw the glory of the Lord returns to Jerusalem by the eastern gate." Noong ika-13 taon at 4 na buwan at 5 araw na pagkabihag ni Ezekiel, ni Propeta Ezekiel, at ang mga kasama pa niyang ibang Hudyo sa Babylonia, doon sa ilog Kebar ay nabuksan ang langit at isang pangitain mula sa Diyos ang kanyang nakita. Sa baybayin ng ilog Kebar ay ipinakita ng Diyos kay Propeta Ezekiel na ang mga magaganap sa Jerusalem at sa mga pangitaing ito, ipinakita sa kanya ng Diyos ang kaharian ng Diyos na itatatag sa Jerusalem sa huling mga araw. Sa mga talatang ito, nakita ni Ezekiel ang muling pagbabalik ng kaluwalhatian ng Diyos sa Jerusalem. Nakita niya ang kaluwalhatian ay nagmula sa silangan at pumasok sa tarangkahan na nakaharap sa silangan, at ang tawag dito ay Eastern Gate or Golden Gate. Tandaan natin na maraming libong taon na ang kaluwalhatian ng Diyos ay umalis at iniwanan ang banal na lungsod ng Jerusalem. Madalas po, marami pong mga tao ang nagpupunta sa banal na lungsod. Ang tawag nga natin, the Holy Land of Israel or the Holy Land of Jesus. Pero hindi natin alam na ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo ay wala na doon. Iniwanan na ng kaluwalhatian ng Diyos ang Jerusalem dahil sa kanyang matinding kasalanan. Tandaan po natin mga kapatid, sa mga nanonood at nakikinig, huwag kayong mainggit na hindi kayo nakapunta sa Jerusalem. Tandaan natin ang mga anak ng Diyos, isang araw ay dadali ng Panginoong Hesukristo doon po sa banal na lungsod sa Jerusalem, na ito po ay pinangako ng Diyos sa Isaias, na ang lahat ng makikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo isang araw ay dadali ng Diyos doon sa banal na lungsod. The Lord told Ezekiel these words in Ezekiel chapter 5 verse 11, "Therefore, as surely as I live, declares the sovereign Lord, because you have defiled my sanctuary with all your vile images and detestable practices, I myself will withdraw my favor. I will not look on you with pity or spare you." Ganito po ang sinabi ng Panginoon kay Ezekiel dahil sa kasalanan ng Israel sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sinalaula nila ang sanktuaryo ng ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, iiwanan niya at hindi na niya bibigyan ng pabor ang mga Israelita.
In Ezekiel chapter 10, the prophet saw the glory of the Lord departed from the temple in Jerusalem because of idolatry. The glory departed from the temple through the eastern gate. Dahil sa kalapastanganan sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga Israelita, doon po sa templo, nilisan ng kaluwalhatian ng Diyos ang templo doon sa Jerusalem. Gaano po ba kahalaga ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng isang tao? Tandaan natin mga kapatid, pag ang banal na kaluwalhatian ng Diyos ay umalis sa isang tao, wala na siyang maaasahang pabor mula sa Diyos. Siya ay mag-i-struggle sa kanyang buhay. Sasabihin mo, Pastor, ako'y pinagpapala naman ng Diyos. Oo, by your struggle, by your might. Tandaan natin, it's not by might nor by power, but it's by the Spirit and the glory of God in our life. Bakit nga ba iniwanan ng Diyos, ng kaluwalhatian ng Diyos, ang templo sa Jerusalem? Tandaan natin mga kapatid na ang Jerusalem ay napakahalagang lungsod sa Israel. At ayon po sa Ezekiel chapter 9 verse 9, He answered me, the sin of the house of Israel and Judah is exceedingly great. The land is full of bloodshed and the city is full of injustice. They say, the Lord has forsaken the land. The Lord does not see. Ganito po ang kalagayan ng Israel at ng Huda. Sila po ay, ang sabi ng Biblia, ay punong-puno ng dugo ang lungsod. At walang katarungan doon po sa lungsod at punong-puno po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa pamumusong sa Diyos. At puno ng kahalayan ang syudad ng Jerusalem, kung kaya't iniwanan ng kaluwalhatian ng Diyos ang lungsod na ito. In Ezekiel chapter 10 verse 18, then the glory of the Lord departed from over the threshold of the temple and stopped above the cherubim. Ayon po sa Ezekiel Kabanata 10, talatang 18, ang kaluwalhatian ni Yahweh ay umalis sa may pagpasok ng templo at nagpunta sa may ulunan ng kerubin. At ayon po sa Ezekiel chapter 10 verse 19, as I watched, the cherubim spread his wings and rose from the ground, and as they went, the wheels went with them. They stopped at the entrance to the east gate of the Lord's house, and the glory of the God of Israel was above them. The Golden Gate is located on the eastern side of Jerusalem's old city wall. It faces the Mount of Olives right across the Kidron Valley. The Golden Gate is a structure that consists of the two gates that lead directly to the Temple Mount. Ito po ang larawan po ng Eastern Gate or Golden Gate. Sa ngayon po, ito ay nakasarado at alam nyo ba na ang harapan po ng Kidron Valley o ito pong lugar na kung saan po ito po ay namamagitan sa Jerusalem at sa Mount of Olives, ito po ay punong-puno ng mga libingan. Dito po nakalibing ang mga Hudyo at mayroon din po mga nakalibing ditong mga Muslim. Today, a Muslim cemetery of Bab al-Rama adjoins the eastern wall of the old city of Jerusalem. Makikita po ninyo sa larawan, andyan po yung Bab al-Rama. Ito po ay libingan ng mga Muslim. They believe that the Jewish Messiah will come from the east and will pass through the eastern gate. So they closed the eastern gate or the Golden Gate and built a Muslim cemetery of Bab al-Rama to prevent the Lord to enter the eastern gate when He returned to Jerusalem. Ganito rin po ang paniwala ng mga Muslim na ang tagapagligtas o ang Messiah na Hudyo ay manggagaling po sa silangan at papasok po dito sa Eastern Gate o Golden Gate patungo po dun sa templo sa Jerusalem. The Eastern Gate was ultimately sealed shut in 1541 by the Ottoman Sultan Suleiman. The Eastern Gate or the Golden Gate is said to be the point at which the Jewish Messiah will enter the city of Jerusalem, and therefore, in order to prevent this from occurring, the Sultan sealed the gate and later built a Muslim cemetery. Because the Jews cannot touch this cemetery because they are prohibited to touch the unclean. Hindi po pwedeng galawin ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ang mga libingan ng mga Muslim na ito sapagkat sila po ay pinagbabawalan ng salita ng Diyos ayon po sa Numbers
chapter 19, verse 11. At nung ang Panginoong Hesukristo nga po ay pumasok sa Jerusalem, doon po sa triumphal entry niya, He entered Jerusalem through the Golden Gate. As the fulfillment of prophecy made by David, and eventually, Jesus will enter Jerusalem through the Eastern Gate to establish His kingdom for 1,000 years. Dito rin po sa Eastern Gate na ito, pumasok ang ating Panginoong Hesukristo, nakasakay po siya sa asno. Ito po yung tinatawag na triumphal entry. Ito po yung matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon doon po sa Jerusalem. At siya po ay dumaan dito po sa Eastern Gate or the Golden Gate. At ito po ay inihula ni King David na ang Messiah ay papasok dito sa pintuang ito. At ganun din po ang mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon upang siya po ay maghari sa loob ng 1,000 taon. Mula po sa Mount of Olives, dadaan po siya papasok dito po sa Eastern Gate o sa Golden Gate ng Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At ayon nga po sa Psalms 24 verse 7 to 8, lift up your heads, all you gates, be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Hallelujah. Praise God. When Jesus made His triumphal entry, He entered Jerusalem through the Golden Gate, and the glory of the Lord filled the temple. And the sound of hallelujahs from the mouth of the children filled the air of the city, and the glory of the Lord has risen. Sa mga aawit, pakinggan ninyo ito, madalas po nating inaawit ang mga katagang ito. At ito po ay magkakaroon po ng katuparan. At natupad nga po ito nung ang Panginoong Hesus ay pumasok po sa Jerusalem upang ganapin po niya ang huli niyang gampanin upang tayo po ay tubusin mula sa ating kasalanan doon po sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na nakakaraan. In Isaiah 60 verse 1 to 2, ito pong sinasabi, arise, shine, for the light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covered the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Punong-puno po ng hula, ng propesiya, ang muling pagbabalik ng kaluwalhatian ng Diyos sa banal na lungsod ng Jerusalem. At ang Panginoon nga po ay pumasok dito po sa Eastern Gate upang gampanan niya ang huling gampanin niya, ang pagliligtas niya, ang pagtubos niya sa lahat ng taong makasalanan doon po sa krus ng Kalbaryo sa Jerusalem. Purihin ng Panginoon. When He entered the Golden Gate, Jesus rode on a donkey. In Matthew 21 verse 5, say to the daughter of Zion, see the King comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. More than 500 years ago, Prophet Zechariah prophesied these words. In Zechariah chapter 9 verse 9, rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, daughter of Jerusalem, see your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Zechariah saw the glory of the Lord fill the city. When Jesus entered Jerusalem by the Golden Gate, the city was filled with the glory of the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tandaan po natin mga kapatid na ang kaharian ng Diyos sa loob ng 1,000 taon dito po sa lupa ay puspos po ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ganun po ang mangyayari. Ito po yung kahariang atin pong paghaharian kasama ng ating Panginoong Hesukristo isang araw. At ayon nga po sa Matthew 21 verse 9, the crowd that went ahead of Him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Sabi nila, Baruch haba, Beshem Adonai. Hallelujah. Glory to God. And then after His death and resurrection, Jesus made an exit at the Eastern Gate or Golden Gate and went to the Mount of Olives. Ganun po nangyari, no, mga kapatid. Nang ang Panginoong Hesukristo ay namatay at nang ikatlong araw siya po'y muling nabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Sa loob ng 40 araw, kasama niya ang mga tao dito po sa lupa. At pagkatapos po nun, siya po ay
lumabas po doon sa Eastern Gate or sa Golden Gate at pumunta po siya doon po sa Mount of Olives. At doon po sa Mount of Olives, umakyat po siya sa langit at ngayon nga po ay nasa kanang luklukan ng Diyos Ama doon sa langit. Sa ngayon, sa panahon na to, ayon nga po sa banal na kasulatan, ang Panginoong Hesus ay naghahanda. He is preparing heaven. He is preparing rooms for us in the kingdom of His Father. And one day, for the second time, Jesus is coming to establish His kingdom here on earth for 1,000 years. Amen. Truly, the presence of the Lord departed from the temple in Jerusalem, because in 70 AD, the temple in Jerusalem was destroyed and burned, and no stone stand over one another, and the glory of the Lord has departed from the temple. Today, a Muslim mosque called Dome of the Rock was occupying the place where the Temple of Solomon was located thousands of years ago. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, isang mosque po ang nakatayo doon po sa dating pinagtatayuan ng Templo ni Solomon, at ito po ang tinatawag na Dome of the Rock. Today, the whole creation is groaning for the coming of our Lord Jesus Christ. When His disciple was with Jesus in Mount of Olives, they asked the Lord, in Luke chapter 21, verse 7 to 9, they said, "Teacher," they asked, "when will these things happen? And what will be the sign that they are about to take place?" He replied, "Watch out that you are not deceived, for many will come in my name, claiming I am He, and the time is near. Do not follow them. When you hear of wars and revolutions, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away." Ayon sa Lucas, Kabanata 21, talatang 7 hanggang 11, nang ang Panginoon ay kasama ang kanyang mga alagad, tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Kristo,' at dumating na ang panahon, huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi darating kaagad ang wakas." At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamangha-manghang kababalaghan, buhat sa langit. The signs of the times include the destruction of the temple in Jerusalem. Today there are 2 Muslim mosques in Jerusalem, the Al-Aqsa and the Dome of the Rock, occupying the place where the temple was once located. At ang mga huling araw ay puno ng mga tanda. Tandaan po natin na ang mga huling araw po sa ating mga buhay ay punong-puno po ng mga tanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, maging ang kanyang paghahari dito sa lupa. Ayon po sa Lucas Kabanata 21, talatang 25 hanggang 28, ito po ang sinasabi ng Panginoon. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Ganito po yung mga mangyayari sa mga huling araw. At ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Hallelujah! Glory to God! At ayon nga po sa Luke chapter 21 verse 27 to 28, ayon po sa English, "At that time, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory." When these things begin to take place,
stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Before the kingdom age occur, the rapture of the church will happen, then followed by the great tribulation period. After that, the second coming of Jesus, He will be riding on a white horse with all His raptured saints for the final battle in Megiddo, called the Battle of Armageddon. Bago po maitatag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kaharian, magkakaroon po muna ng rapture of the church. Amen. At pagkatapos po nun, dadating po ang matinding kapighatian, the Great Tribulation period. At pagkatapos po nun, ay muling babalik ang Panginoong Hesukristo. Ito po yung tinatawag na second coming. At siya po ay nakasakay sa puting kabayo. Kasama po ang mga na-rapture na mga saints, ikaw at ako. Kasama natin ang Panginoong Hesukristo at tayo po ay pupunta doon po sa Megiddo. At upang makita natin, mapagmasdan natin kung paano po lulupigin ng Diyos ang mga masasama doon po sa Battle of Armageddon. In Revelations 19, verse 11 to 14, says, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and makes war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself. He is dressed in a robe deep in blood, and his name is the Word of God. The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. Ganito po isinasalarawan ang second coming, ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang damit daw po ay lubog sa dugo, at ang kanyang pangalan ay salita ng Diyos. Amen. At kasabay po niya ang mga armies of heaven na nakasakay din po. Ito po yung mga saints, ito po yung mga ni-rapture, ikaw at ako. Ayon po sa talatang 14 ng pahayag, tayo daw po ay nakasakay sa puting kabayo at nakasuot ng mga puting damit. Hallelujah! Praise God! Kung tatanungin niyo ako, Pastor, literal po ba ang nakasulat sa aklat ng Revelation at ang mga pangitain ng propeta tungkol sa paghahari ng Diyos? Tandaan po ninyo mga kapatid, lahat po yung ito na nasa Revelation po, sa pahayag at sa mga hula ng mga propeta ay mga literal po ito. Tunay po itong mangyayari. Hindi po ito mga simbolo, no? Ito po ay mga literal. Lahat po ng sinabi ng aklat ng pahayag at mga aklat ng mga propeta ay literal. Believe it or not. Sapagkat ang Diyos po ay hindi sinungaling. Ayon po sa Revelation chapter 19, verse 11, I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. Amen. Kaya nga po, ang nakasulat po sa aklat ng pahayag at mga aklat ng mga propeta ay mga literal po itong nangyari at mangyayari dito po sa daigdig na ito. Maraming mga ngaral ang pinagbabawalan ng kanilang mga nasasakupan na magbasa ng Revelation o ng aklat ng pahayag at mga aklat ng mga hula ng propeta katulad ni Propeta Daniel, Isias, Ezekiel at marami pang iba, sapagkat ang sabi po nila mahirap daw po itong ipaliwanag. Kung kaya't sila mismo po ay hindi nila kayang ipaliwanag ang mga nakasulat po sa pahayag at mga aklat ng propesiya. At ayon po sa Revelation chapter 1 verse 3, ito pong sinasabi, Blessed is the one who reads the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Glory to God. At ayon nga po sa pahayag, Kabanata 1, talatang 3, ito pong sinasabi, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Kung ikaw ay nagbabasa ng pahayag at ang buong aklat ng Biblia, ikaw ay mapalad. Ang sabi ng Bible, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa propesya nito. Ikaw pong nanunod at nakikinig sa oras na ito, mapalad ka habang nakikinig ka ng mga hula, ng mga propesya na ating pong binabanggit mula sa banal na aklat. At mapapalad po ang mga tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Amen. Hallelujah.
After the great battle in Armageddon, the beast and the false prophet will be captured and will be thrown into the lake of fire alive. Natatandaan po natin yung halimaw at ang bulaang propeta. Sa panahon po ng Battle of Armageddon, sila po ay huhulihing buhay at itatapon sa impyerno. Ayon po sa Revelation chapter 19 verse 20, but the beast was captured, and with him the false prophet who had performed the miraculous signs on his behalf. With these signs, he had deluded those who had received the mark of the beast and worship his image. The two of them were thrown alive into the fiery lake of burning sulfur. Ayon po sa pahayag, Kabanata 11, talatang 20. Tinatagalog ko in-English dahil hindi lang po tayo ang nakikinig ng ating pinag-aaralan. Ito pong sinasabi ng pahayag, Kabanata 11, talatang 20. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Tandaan po natin, yung pong mark of the beast, yan sinasabi po natin, yung mark ng beast, yung 666. Tandaan po nyo, wala po yan sa mga bakuna, At huwag po tayong maging ignorante sa salita ng Diyos. Tandaan po ninyo na mangyayari po ang pagtatatak sa panahon po ng Great Tribulation. At kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi mo mararanasan ang pagtatatak. Amen? Hallelujah! Bago po dumating yung araw na yun, tayo po ay kakaunin. Sasalubungin natin ang ating Panginoong Hesukristo doon po sa alapaap, sa rapture. Amen? And we will be with Him forever and ever. Amen. Amen. At makasama natin siya pagbalik niya dito sa lupa pagkatapos po ng Great Tribulation period. At pagkatapos po ng Battle of Armageddon, matapos po ang halimaw at ang huwad na propeta ay ihagis, itapon doon po sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre, ay magaganap naman po ang paghahari ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. And all the nations who came against Israel for war will be killed and will be fed to the vultures, literally. Yung pong mga nakipagdigma po sa ating Panginoong Hesukristo doon po sa Battle of Armageddon, ang lahat ng nakipagdigma po doon na mga bansa ay papatayin ng Diyos at sila po ay ipapakain sa mga ibon. Ayon po sa Revelation chapter 19 verse 21, the rest of them were killed with the sword that came out of the mouth of the rider on the horse, and all the birds gorged themselves on their flesh. Ganyan po ang mangyayari, literally. Lahat po ng nakipagdigma sa ating Panginoon doon po sa Mehido ay papatayin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. At tandaan natin, ang lahat ng namatay na yon ay kakainin ng mga ibon. Lahat sila, kalansay lang, mga kalansay lang ang matitira. At ang Mehido ay mapupuno ng mga vultures, ng mga ibong kumakain ng laman ng taong patay. At uubusin po lahat ang laman na yon. Nakakatakot po, Yan po ang mangyayari after the Battle of Armageddon. Then the angel of God grabbed Satan, the old serpent, the devil, will be imprisoned in the bottomless pit for 1,000 years. Pagkatapos po nun, dadakmain po ng anghel ng Diyos si Satanas, ang matandang ahas, ang diablo, at siya po ay ikukulong sa isang malalim na balon sa loob ng 1,000 taon. Ayon po sa Revelation chapter 1 verse 2, and I saw an angel coming down of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil, or Satan, and bound him for 1,000 years. Ayon po sa pahayag, Kabanata 20, talatang 1 hanggang 2, pagkatapos ito, nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng bangin na walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang diablo o Satanas, at ginapos nito sa loob ng 1,000 taon.
At pagkatapos nito, ang Panginoong Hesukristo ay papasok po dun sa Golden Gate mula po dun po sa Mount of Olives. At magkakaroon po ng malakas na lindol na mahahati po ang Mount of Olives sa dalawang bahagi. Ayon po sa Zechariah chapter 14 verse 4, on that day, His feet, the feet of the Lord Jesus Christ, will stand on the Mount of Olives east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split into two from east to west, forming a great valley, with half of the mountain moving north and half moving south. Ayon po sa Zacarias, Kabanata 14, talatang 4, pagkatapos po ng Battle of Armageddon at pagkatapos pong si Satanas ay ikulong po sa malalim na balon, sa araw na iyon, tatayo si Yahweh sa bundok ng mga olibo sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng bundok, pagkat mahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ang kalahati. A great earthquake will shake the land of Israel, and all buildings, including the Dome of the Rock, will be flattened, and all the existing walls and gates of the city will turn into rubble. Even the eastern gate, close by the Ottoman, will be shattered and will be broken into pieces, so that the King of glory, our Lord Jesus Christ, can enter into the city to fill the new temple with the glory of God, where Jesus will reign for 1,000 years. Ganito po ang mangyayari. Pagkatapos pong ma-split ang Mount of Olives, dahil po sa malakas na lindol, ang lahat po ng building, lahat ng gusali po dun sa Jerusalem, pati po ang Dome of the Rock, pati po ang mga walls ng Jerusalem, pati ang Golden Gate po, na kung saan andun po ang mga libingan ng mga Muslim, ay madudurog, wawasakin ng lindol na ito upang ang Panginoong Hesukristo ay makapasok doon po sa bagong templo at mapuno po ng kaluwalhatian ito ng Diyos upang ang Panginoong Hesus ay maghari sa loob ng 1,000 taon. Amen. Hallelujah. Tandaan po natin na punong-puno po ng kaluwalhatian ang kaharian ng Diyos sa loob ng 1,000 taon. In the book of Ezekiel, God showed Ezekiel a vision of the new temple. In Ezekiel chapter 40 verse 1 to 3, in the 25th year of our exile, at the beginning of the year, ito po ay New Year, on the 10th of the month, in the 14th year after the fall of the city, on that very day, the hand of the Lord was upon me, and He took me there. In visions of God, He took me to the land of Israel and set me on a very high mountain, on whose south side were some buildings that looked like a city. He took me there, and I saw a man whose appearance was like bronze. He was standing in the gateway with a linen cord and a measuring rod in his hand. Ipinakita ni Yahweh kay Ezekiel ang bagong templo sa Jerusalem. Ito po ay ika-4 na templo na siyang magiging sentro ng pagsamba sa Jerusalem, sapagkat ang unang templo po na gawa ni Solomon ay winasak ng mga Babylonians. At ang pangalawang templo naman pong itinayo muli ni Zerubbabel mula sa angkan ni David ay winasak din po ng Roma noong 70 AD. At ang pangatlong templo na itatayo pa lamang, ito po ang pinakamalaking proyektong mangyayari sa Jerusalem, ay magiging himpilan ng huwad na propeta at ng Antikristo sa panahon ng Great Tribulation period. At ito ay wawasakin din ng Diyos sa pamamagitan ng malakas na lindol isang araw. Lahat ng mga nakatayong gusali sa syudad, pati ang lahat ng simbahan na pinagdadausan ng mga kahalayang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kasamang mawawasak at walang matitirang gusaling nakatayo ayon sa hulang sinabi ng ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, yung mga nakapunta na sa Jerusalem. Ako po'y nakapunta na ng 4 na beses sa Jerusalem at sa Israel. Nakita ko po na napakaraming simbahan ng Katoliko at iba-ibang relihiyon at naandun po na talaga pong sinalaula ang Jerusalem. Sinalaula po ang banal na lungsod ng Diyos. At doon po nagkaroon ng napakarami pong pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa demonyo. Amen. Kung kaya nga po ito ang dahilan kung bakit po nilisan ng kaluwalhatian ng Diyos ang templo na doon sa Israel dahil po sa pamumusong sa pagsamba ng mga Hudyo
doon po sa templo, sa pagsamba po ng mga Hudyo sa mga Diyos-Diyusan. At isa po sa mga Diyos-Diyusan doon po sa templo ng Jerusalem ay ang Asera Pole. At ito po ay talagang pamumusong sa Panginoon. Ngayon din po, napakarami pong simbahan, lalo na simbahan ng Katoliko. Napakarami pong ribulto, napakalalaki. Akala nyo dito sa Pilipinas malalaking mga ribulto. Doon po sa Jerusalem. At ito po ay wawasakin ng Diyos. Ipaplaten po ng Diyos ang buong Israel, ang buong Jerusalem. At walang batong matitira doon, walang gusali. Lahat po doon ay mawawasak, pati po yung Dome of the Rock. Lahat po doon na nakita natin. Nang tayo po ay turista sa Israel, lahat po ng mga bato doon, lahat ng pader, maging ang Eastern Wall at lahat po ng mga pintuan po doon sa Jerusalem ay madudurog po ng isang malakas na lindol. Ayon po sa Mateo Kabanata 24, talatang 2, sinabi niya sa kanila, sinabi po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato, lahat ay iguguho. Tandaan po natin yan. Before the reign of the Lord Jesus Christ in His kingdom, lahat po ng batong itinayo ng tao doon po sa Jerusalem ay mawawasak, madudurog. There will be a great earthquake in this world. Lalong-lalo na po sa siyudad ng Jerusalem. At ayon nga po kay Propeta Ezekiel, sa Ezekiel chapter 40 verse 1, noong ika-10 araw ng bagong taon at ika-25 taon ng aming pagkabihag, 14 na taon pagkatapos masakop ang lungsod ng Jerusalem, nilukuban ako ng kapangyarihan ni Yahweh. At ayon po sa Ezekiel chapter 40 verse 5 and 6, ang nakita ko ay templo na napapaligiran ng pader. Kinuha noong tao ang kanyang panukat na 3 metro ang haba at sinukat ang pader sa paligid ng templo. 3 metro ang kapal nito, gayon din ang taas. Pagkatapos, pumunta siya sa tarangkahan sa gawing silangan, pumanhik siya sa mga baitang nito at sinukat ang pintuan, ang taas nito ay 3 metro rin. Hallelujah! Tandaan po natin, yung pong bagong templo, the new temple, ay napapaligiran din po ng pader. Ito po yung nakita po ni Ezekiel. Tandaan po natin na meron pong ika-4 na templo na itatayo po sa Jerusalem pag ang Panginoong Jesucristo po ay naghari na. Jesus will establish His kingdom here on earth, and the glory of His presence will once again fill the new temple, and the holy city will experience a great peace and prosperity promised by God to Abraham. Alam ba ninyo, sa panahon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo, maging ang dagat na patay o the Dead Sea will come alive. Amen. Magiging tabang ang tubig alat. Dito po sa Dead Sea, alam naman natin na ang Dead Sea po ang dagat na pinakamaalat na dagat sa buong sanlibutan. Pag ikaw po ay lumusong dito sa dagat na ito, ikaw po ay lulutang. Naranasan po namin yan, ang aking buong sambayan, ang aking mga anak. Ang lahat ng anak ko ay lumusong dyan po sa Dead Sea. At sila po ay lumutang dahil nga po sa sobrang alat. At tandaan po natin na sa paghahari po ng Panginoong Jesucristo, ang dagat na maalat na yan ay magiging tabang. Ayon po sa Ezekiel Kabanata 47, talatang 1 hanggang 2, ito pong sinasabi, bumalik kami sa pintuan ng templo, sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ang agos ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. At ayon po sa Ezekiel Kabanata 47, talatang 7, nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda.
Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig na dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Praise the Lord. Nakita po natin, kasama po sa plano ng Diyos na ang dagat na patay o ang Dead Sea ay bubuhayin. Tubig na nanggagaling sa templo ang magiging dahilan ng pagkabuhay ng dagat na patay. At ayon nga po sa banal na kasulatan, ang agos ng tubig na mula po dun sa trono ay aagos po sa lahat ng lugar at ang lahat ng lugar na aabutin nito ay magkakaroon ng buhay. Amen. At ayon po sa talatang 2 ng Ezekiel chapter 47, sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo. Doon po sa ilog, ang tinutukoy po dito ay ang Dead Sea. Ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, di mawawalan ng bunga, sapagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Praise the Lord! Hallelujah! Napakaganda po ng mangyayari po sa Millennial Kingdom. Ang dagat na patay ay mabubuhay at ang lahat ng maagusan ng tubig na nanggagaling po sa templo ay magkakaroon ng buhay. At alam niyo ba, during the Millennial Kingdom, the land promised to Israel will be distributed to all the tribes of Israel according to what was promised, and there will be a complete peace in the kingdom. Even the animals will live together in peace. Hindi na mag-aaway ang pusa at aso. Amen. Praise the Lord. Ito pa po ang mangyayari sa Millennial Kingdom, sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Israel, ang original map ng Israel ay hahatiin ng Diyos sa 12 tribo ng Israel. At magkakaroon nga po ng tunay na kapayapaan sa Israel sa araw na yun. Ayon po sa Isaiah, Kabanata 11, talatang 5 hanggang 12, maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y isang batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y mahihigang magkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka. Maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit pa isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Walang mananakit at mamiminsala sa masasaklaw ng aking bundok na pinagpala. Sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig. Ganito po ang mangyayari po sa Millennial Kingdom. Ang daigdig po na pinagaling ng Diyos ay mapupuno po ng maraming tao. At ayon po sa talatang 10, sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jesse. Ito po ang ating Panginoon. At ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansa'y tutungo sa banal na lungsod upang siya'y parangalan. Kailan po ito? Ito po yung tinatawag po na Feast of the Tabernacles. Amen. Taon-taon po, ang lahat ng bansa ay pupunta po dun sa Jerusalem, dun sa templo, dun po sa ika-4 na templo na itatayo po ng Panginoon, dun po sa Jerusalem, sa Millennial Kingdom. At ayon po sa talatang 11, sa araw na iyon, muling kikilos ang Panginoon upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan ng mga bihag sa Assyria, sa Ehipto, sa Patros, sa Ethiopia, sa Elam, sa Sinar, sa Hamat, at sa mga pulo sa karagatan. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa at titipunin niya ang mga anak ni na Israel at Huda na itinapon sa ibang lupain. Pauuwiin ang mga nangalat na anak ni Juda mula sa 4 na sulok ng daigdig. Ganito ang mangyayari sa araw ng paghahari ng Panginoon dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Kaya nga kailangan ng bawat tao na gustong maging bahagi ng kaharian ng Diyos ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon upang siya po ay makasama sa paghahari sa kaharian ng Diyos. Always remember this.
The church age is about to close as we wait upon the kingdom of age of our Lord Jesus Christ. Tandaan natin, malapit na pong magtapos ang ating panahon, ang panahon ng iglesia. At pag nangyari po ito, ang rapture po ng church ay mangyayari. At pagkatapos po ang Great Tribulation period. At pagkatapos po noon, magkakaroon po ng digmaan doon po sa Megido o tinatawag po na Battle of Armageddon. Pagkatapos po noon, ang huwad na propeta, ang halimaw at ang Antikristo ay itatapon buhay doon po sa naglalawang apoy sa impyerno, at si Satanas naman po ay tatalian at ikukulong doon po sa malalim na balon sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos po nun, maghahari ang Panginoong Hesukristo dito po sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Isang mapagpalang miraculous sa lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Amang banal na nasa langit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Dinadakila ka namin. Nagpapasalamat po kami dahil kami po ay binigyan nyo ng pagkakataong masulyapan ang kaharian mo na magaganap dito sa lupa isang araw. Maraming salamat, O Lord, sa privilege na naipangaral ko ang iyong banal na salita. Papasalamat po ako dahil isang pagpapala po na maging bahagi kami ng end time harvest. Pagpalain mong mahal lahat ng nanood at nakinig. Dalangin ko na maunawaan nila ang mensaheng ito. Dalangin ko na lalo po silang tumibay sa pananampalataya nila upang isang araw lalo naming ma-enjoy ang paghahari mo dito sa lupa. Ama, pagpalain mong Pilipinas, dalangin ko na gumaling na po ang bayan namin laban sa COVID-19. Ingatan mo ang lahat ng frontliners at pagpalain mo ang lahat ng mga Pilipino. Pagpalain mo ang aming Pangulo, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sana siya rin ay makakilala sa iyo bilang tagapagligtas ng kanyang buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang Israel. We pray for the peace of Jerusalem. We declare blessing over the whole nation of Israel. Dalangin ko ang lahat ng mga Hudyo sa lahat ng panig ng mundo ay makakilala sa iyo at gawin kanyang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Dalangin ko, Lord, ang lahat ng bansa, sila po sana ay gumaling na sa COVID-19 at hinihiling ko, Lord, na sila po ay makakilala sa iyo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ama, minsan pa tinatas ko sa iyo ang Christ of all ages. Dalangin ko na lahat ng member ng Christ of all ages ay pagpalain mo, ingatan mo at gawin mong matibay, lalong-lalo na po sa panahon ng pandemyang ito. Pakapuspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo. Dalangin ko rin ang God Will Provide Church at si Pastor Job Tulio sa kanyang buong sambahayan. Pagpalain mo sila at dalangin ko na ma-enjoy din po nila ang buhay nila sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo si Fred Merihilla at ang buong church niya doon po sa Cavite. And Father, we thank you and praise you. We love you so much, O Lord. We thank you for the blessing of life and the blessing of your word. At dalangin ko rin, O Lord, sa lahat ng lahat ng nanonood, nakikinig, pagpalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang sambahayan, ang kanilang buong pamilya. Pagpalain mo ang mga gawa ng aming mga kamay sa panahon ng pandemyang ito. Maraming salamat, O Lord, sa pag-iingat mo sa amin at hinihiling po namin na patuloy mo kaming pagpalain. Pagpalain mo ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, ang mga umattend ng Bible study ko every Friday at 7 p.m., ang aking mga construction workers, at ang lahat ng mga nanonood at nakikinig ng aming pag-aaral sa tuwid-tuwina, sa araw ng Miyerkules at Linggo. Ama, maraming po salamat. Dalangin namin ang liwanag ni Jesus ay magningning sa buhay namin. Mahabag ka lagi sa amin at bigyan mo kami ng tunay na kapayapaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon at manatiling matibay sa pananampalataya sa Panginoon dahil malapit nang dumating ang araw ng ating kaligtasan. Salamat sa Panginoon. To God be the glory.